Magandang umaga po, mga kapatid at mga bisita. Tayo po'y tunay na nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos para po sa pagtitik ito at isa pong muling karangalan at kagalakan para sa akin ang muling makatayo sa inyong harapan at makapaghatid ng mensahe mula po sa salita ng Diyos. Mayroon po kaming tiyuhin na ninong ko rin naman sa angkan po ng aking ama na naging interesado sa paghahalungkat ng kasaysayan ng aming pamilya. Kung sino ang tatay at nanay ng mga tatay at nanay ng kanilang mga tatay at nanay na tatay at nanay naman ng aming tatay. Nalaman niya ho kung sino ang mga ninuno namin sa magkabilaang panig. Alam niyo po, pinupuri ko talaga ang tiyaga ng aming tiyuhin na iyon sa kanyang tiyaga sa pagsisaliksik. Minsan nga ho ay naisip ko ng aking interest sa kasaysayan ay nakuha ko sa kanila, pero minsan din naman ay naisip ko na baka lumalala na lang talaga ng aking pagiging chismoso. Kung mayroon mang magandang bagay kaming nakuha mula sa kanyang pagsisaliksik, ayun ay nakumpirma na ang dahilan ng aming pagiging mga singkit at mapuputi ng aming lahi, mapera lang ho sa akin, ay dahil sa mga ninuno namin nakapangasawa ng mga Chinese. At bonus, malayong pinsan ho namin, si Ralph Recto. Kung mayroon mang nakikitang magandang may dudulot ito sa aming pamilya, ay ang magkakilala ang mga magkakamag-anak sa Malbar at sa Lipa at magkaroon ng pagkakaisa sa pagtutulungan para sa pag-unlad ng buhay ng marami. Pero may mas dakilang pangyayari po sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung saan ang isang bansa sa paglalakbay pauwi sa lugar kung saan sila naninirahan ay nabigyan ng mga libro na naglalaman ng kasaysayan ng kanilang pinagmulan. Ang libro po ay nakilala sa pangalang Pentateuch. Penta meaning 5, and then Chukos meaning mga libro. At yan po yung simula ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Kaya kung meron po kayong mga Biblia, inaanyayahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Genesis. Ito po ang pinakaunang libro natin pong mababasa at makikita sa banal na kasulatan ng Diyos. Genesis chapter number 1. Babasahin ko po at sundan niyo po ng inyong mga paningin. Genesis chapter number 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. At mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan. At inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon na nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako. At lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. At ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga na taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy
at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At nagkagayon at nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang maghiwalay sa liwanag ng liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kani-kaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasan ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong punuin ng tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalamang araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kani-kaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri. At nagkagayon at nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri at ang hayop ayon sa kaniyang uri at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. At kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay binigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain. At nagkagayon at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Genesis 2 verse number 1. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siya'y ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Pagpalain po nawa ng Panginoon ang pangaral at pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay dumako sa kanya at dumulog sa kanya sa pananalangin. Aming Ama at aming Diyos, tunay nga po yung mensahe ng awitin na inawit kanina na
How great thou art, na ikaw ay napakadakila na Diyos. Ganon din po yung huli naming inawit na tunay kang matapat sa iyong mga salita. At ang amin pong dalangin bilang inyong mga anak, bilang inyong bayan, at bilang iyong iglesia, ay kami po ay mapuspos ng mga pagpapalakas at ma-encourage mula po dito sa mga talata na inyo pong naisulat para sa amin mula po sa libro ng Genesis. Nawa Panginoon ay maitaas at maitanghal namin ang inyong dakilang pangalan sa pangalan po ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kapatid at mga bisita, bigyan ko lamang po kayo ng konting context tungkol po sa kasaysayan ng libro ng Genesis. Ayon po sa pag-aaral, ang libro pong ito ay maaring naisulat nung 3,400 to 3,500 years ago. Kasi po nagsimulang maging aktibo si Moses na sumulat ng librong ito noong mga panahong 1446 hanggang 1406 BC. Paano po natin nakuha yung estimate na yan? Kung titingnan po kasi natin sa libro ng 1 Kings chapter number 6 verse number 1, sinasabi po doon na in the 480th year after the people of Israel came out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign, he began to build the house of the Lord. Sa kasaysayan po na italaga si Solomon bilang hari noong 970 BC. So kung idadagdag po natin yung 480, makukuha po natin yung 1446 estimately. Ang bayan po ng Diyos pagkatapos ng Exodus, na alam po natin yung Exodus ay yung pong paglaya nila mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Sila'y inilabas ng Diyos at sila po ay pupunta sa bayang ipinangako sa kanila doon po sa Kanaan. Tumawid ang Israel sa dagat na pula. Alam po natin yung nahati at dumating sila sa bundok Sinai kung saan ibinigay ng Diyos ang kautusan na kilala po natin bilang 10 Commandments. Itinatag ng Diyos ang kanyang tipan at ipinag-utos ang paggawa ng tabernakulo. Mababasa po natin yan sa Exodus 19 hanggang chapter number 40. Ngunit mula po sa Sinai, naglakbay sila patungong Kades Barnea at doon po ay sumuway sila matapos ang ulat ng espiya sa Kanaan. Kasi alam niyo po, bago sila pumasok doon sa lugar, nagpadala po muna sila ng mga espiya para tingnan kung anong kalagayan nung lugar na ipinangako sa kanila ng Diyos. At sila'y natakot dahil malalaki kaysa sa kanila yung mga tao na nandoon. At sila ay sumuway sa Diyos. Dahil po doon sila'y hinatulan ng Diyos at sila po ay nagpalaboy-laboy sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay ang mapanghimagsik at suwail na henerasyon. Sa gitna po ng pagpapalaboy-laboy nila, naglaan ng Diyos ng pagkain, mana at pugo, tubig at patnubay. Ngunit patuloy na nagreklamo ang mga tao, sumamba sa Diyos-Diyosan at hinamon pa nga ang pamumuno ng kanilang leader na si Moises. Bilang bayan ng Diyos, napakahalaga po ng librong Genesis sa kanila para sa kanilang pagiging matibay sa pananampalataya sa Diyos. Dahil nakikita po natin ang kanilang kalagayan na sila po'y hindi stable. Madali po para sa kanila ang sumuway at magrebelde sa Diyos at talikuran ng Diyos at piliin na lamang na bumalik sa pagkaalipin kung saan sila nagmula. At dyan ko po kukunin yung mensahe po natin ngayong umaga na sa ating pong pagbabalik sa pasimula, napapalalim ang ating pananampalataya at napapalago ang pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sapagkat dooy nakikita natin na ang lahat ay nagsimula sa maluwalhating Diyos na matapat sa Kanyang salita. Ulitin ko po, sa ating pong pagbabalik sa simula, napapalalim ang ating pananampalataya at napapalago ang pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sapagkat dooy nakikita natin na ang lahat ay nagsimula sa maluwalhating Diyos na matapat sa Kanyang salita.
At dyan ko din po kunin yung ating pong dalawang puntos sa titignan. Ang una ay ang maluwalhating Diyos na nagsimula ng lahat, na makikita po natin sa verse number 1 hanggang verse number 2. Maluwalhating Diyos na nagsimula ng lahat, verse number 1 hanggang verse number 2. And then ang kanyang matapat na salita mula verse number 3 hanggang verse number 25. Tingnan po muna natin mga kapatid, ang maluwalhating Diyos na nagsimula ng lahat. Sa inyo pong mga Biblia, ituon niyo po ang inyong pansin sa verse number 1. Sabi po sa verse number 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi po aksidente na ang unang pangalang inihayag sa kasulatan ay ang pangalan ng Diyos. Dahil siya ang tanging sentro ng buong nilalaman ng ating Biblia. Ang ginamit na pangalan ng Diyos, po diyan, pinakita sa atin ni Moises, na siya bilang Diyos at siya bilang pangunahing sentro ng Biblia ay nararapat na una nating makilala. Ay ulitin ko nga po, ito po yung makatutulong para sa paglalim ng ating pananampalataya at paglago ng ating pamumuhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano. At gusto ko rin pong inyong mapansin na ang ginamit po na pangalan ng Diyos ay nasa plural na anyo. Sa original pong lengguwahe, ito po ay binabasa bilang Elohim. Ngunit ang kilos sa pandiwa ay isahan, na nagpapahiwatig na iisa lamang ang Diyos na tinutukoy. Pero bakit daw po ito ay nasa plural? Mayroon pong dalawang paliwanag. Una, ito daw po ay tumutukoy sa kanyang tatlong persona. At ang ikalawa, ito daw po ay tumutukoy sa kanyang maraming di masukat na kakayanan. So ang Elohim daw po ay nakikita nila o ginagamit dito bilang plural para ipakita na ang Diyos daw po ay maraming persona at nakilala natin ito bilang tatlo, o di kaya naman ito'y tumutukoy sa kanyang kakayanan at maraming mga kapangyarihan. Sabi po ni John Calvin sa kanyang commentary sa Genesis Volume 1, mula rito may mga nagpapalagay na tinutukoy dito ang tatlong persona ng pagka-Diyos. Ngunit dahil tila kulang sa bigat bilang patunay ng isang napakahalagang usapin, hindi ko ipipilit ang kahulugan ng salitang ito. Para sa akin, dagdag pa niya, sapat nang ipakahulugan ng anyong maramihan na nasa plural form ay nagpapahayag ng mga kapangyarihang ipinamalas ng Diyos sa paglikha ng sanlibutan. Bukod pa rito, aking kinikilala na bagaman binabanggit ng banal na kasulatan ang maraming kapangyarihan ng pagka-Diyos, ito ay palaging ibinabalik sa Ama sa kanyang salita at sa Espiritu, gaya ng makikita natin sa ilang sandali. Ang titulong ito na tinatalaga sa Diyos ay nagpapahayag ng kapangyarihang dating kasama na sa kanyang walang hanggang likas na pagka-Diyos. So dito po sinasabi sa atin na ang sa pangalan ng Diyos na ipinakilala sa atin bilang Elohim, ay nagpapakita sa atin na siya ay makapangyarihang Diyos na tugma para sa buong Genesis chapter number 1, kung saan makikita natin yung kanyang kapangyarihan bilang manlilikha. Sa mga taong kaniyang pinaghaharian, ang paglalim sa pagkakilala sa makapangyarihang Diyos ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng pananampalataya. Kaya ganito ito sinimulan ni Moises. Ipinakilala niya agad at binigyan ng pagpapahayag ang mga karakter ng Diyos. At mga kapatid, ang Genesis 1 ay punong-puno ng mga bagay na naglalaman ng pagiging makapangyarihan ng ating Diyos. Pansinin niyo po yung salitang pasimula sa ating Biblia. Pasimula po ng ano? Hindi niyo po ba naitatanong? Ang pasimula ay tumutukoy, dito po sa verse number 1, sa panahon kung kailan nagsimulang tumakbo ang oras. Para po siyang stopwatch, kung nakakita na po kayo ng lumang stopwatch. Hindi po ito simula ng paglikha. Dahil hindi po sinabi na ang langit at ang lupa noong nilikha ay ganito ang pasimula. Lalong hindi din po ito simula ng Diyos. Dahil hindi din po sinabing ng pasimula ng Diyos, nilikha niya ang langit at ang lupa. Ngayon po ang tanong natin ay anong simula ito? Ang sagot ay ito ang pinakaumpisa ng panahon. Mayroong pasimula
Ang simula ng panahon at doon ng Diyos nagsimulang lumikha. By implication ay ang mga talatang ito ay nagsasabi na ang oras ay mayroong simula. Nakasama po ang oras sa lahat ng bagay na isinakatuparan ng Diyos sa kanyang paglikha ng sangnilikha. Alam ko po mahirap para sa atin na maintindihan na merong panahon kung saan wala pang panahon, na merong oras kung saan wala pang oras at hindi pa nagsisimulang bumilang ang mga segundo. Pero ganun po ang kalagayan bago nilikha ng Diyos ang sangnilikha. Walang oras. At ito po ay pinasimulang likhain ng Diyos. Ngayon, ano pong meron bago magkaroon ng oras? Ano ang kalagayan? Bago magkaroon ng oras, ang sagot po ay walang hanggang simula at walang hanggang katapusan, na tinatawag po natin sa English na eternity o sa Tagalog na walang hanggan. Sa Psalm chapter number 90, verse number 2, isa pong talata na eksaktong nagpapaliwanag sa atin ng kalagayan bago ang Genesis chapter 1, verse number 1. Pakinggan niyo po ang sabi sa Psalm 90, verse number 2. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Yun po yung definition ng salitang eternity. Walang simula at walang katapusan. No, na mahirap po ito para sa atin na maunawaan dahil hindi ho tayo nabuhay sa lugar o sa panahon na iyon. Kumbaga nung unang panahon hindi pa uso ang straight line. Wala pang panahon o wala pang oras na bumibilang mula 0 hanggang sa matapos. Pero nung nilikha ng Diyos at nung nagpasimula siyang lumikha, sa verse number 1, doon lamang po nagsimula ang tuldok na simula ng panahon at ito ay nagsimulang bumilang at doon po nakikita natin ang verse number 1 kung saan nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Siya po ay eternal na Diyos. Yun po yung ating punto dito. Hindi siya limitado ng oras. Hindi siya tumatanda at hindi siya nagbabago. Ito ang Diyos ni Moses. Ito ang Diyos ng Biblia. Hindi kayang masukat ang kanyang walang hanggang kakayanan at kapangyarihan at hindi ito nagbabago. Hindi kailanman manghihina. Pero wait, there's more. Tingnan po natin yung sunod na salita. Ang unang salitang kilos na makikita natin sa verse number 1, nilikha. Ang kanyang di masukat na kapangyarihan at pagiging eternal ay ipapakita ng Diyos sa pamamagitan po ng salitang nilikha. Ang salita pong likha na sa English po ay create, sa kasulatan, sa banal na kasulatan, ay natatanging inilaan para sa Diyos. Yun po yung unang katotohanan. Kailanman hindi ito ginamit sa tao o sa alinmang nilalang. Sa madaling salita, wala ni isa man sa sangnilikha ang merong kakayanan na lumikha ng kahit na anuman. Bakit po? Dahil po ang paggamit ng salitang paglikha o likha ay nagpapahiwatig na ang paglikha ay isang banal na gawain na lampas sa kakayanan ng tao. Ito ay paglikha mula sa wala. Ang paglikha sa mahigpit na kahulugan ng salita ay maaring ipakahulugan bilang isang malayang kilos ng Diyos na ayon sa kanyang lubos na kalooban at para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Ang nilikha niya sa pasimula, nang nilikha niya sa pasimula ang lahat ng bagay na nakikita man o di nakikita nang walang ginamit na anumang umiiral na material. Yan po ay kinuha ko mula po sa systematic theology ni Louis Berkhoff. So sinasabi po dito, yung salitang paglikha, kung bakit hindi ito maaaring gamitin para sa kahit na sino mang nilalang, ay dahil ang salita pong ito ay nangangahulugan at nagpapahiwatig sa atin na ang paglikha ay mula sa wala. Walang kahit na anumang naunang material
o naunang bagay ang huhubugin para gumawa ng isang bagay. Hindi po ganon ang larawan o yung pinapakilala na definition ng salitang likha. Kundi mula sa wala, hindi rin natin maunawaan kung anong ibig sabihin ng wala at kung paano ito nangyari dahil hindi tayo Diyos. Pero mula sa wala, mula sa material, mula sa walang material, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na ating nakikita. Gaya po sa nilalaman ng ating inawit kaninang, how great thou art, and all creatures of our God and King. Kung paanong sa dami ng mga bagay at kadadakila ng mga bagay na nakikita natin sa labas ng ating planeta. Mga dakilang bagay na nakikita natin sa loob ng ating planeta. Lahat ng yan ay nilikha ng Diyos mula sa wala. At wala ni isa man sa atin ang merong gumawa ng mga bagay na ito. Ginagamit po yung salitang gawa, agaya po sa Genesis 6 verse number 14, naalala niyo po nung ginawa ni Noah ang barko. Sabi po sa Genesis 6:14, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Hindi po sinabi ng Diyos na lumikha ka mula sa wala ng isang arko. Nandoon po yung kahoy na gopher na mula doon siya gagawa ng isang barko. Again, pagpapalinaw ng ating punto na wala sa kasaysayan ng sangnilikha ang merong gumawa ng paglikha maliban sa ating Diyos. Ang langit at lupa ay mayroong simula at ang mga bagay na hindi nakikita kagaya ng gravity at oxygen at marami pang iba. At nakikita kagaya ng kalawakan, karagatan, insekto, bulaklak at marami pang iba. Ito pong lahat ay nilikha ng makapangyarihang eternal na Diyos. Walang bagay sa sangkalawakan at sa sanglibutan ang mayroong kakayanang magbigay ng buhay. Hindi po totoo yung sinasabing mula lamang sa aksidente, nagmula ang lahat ng bagay. Dahil hindi pa pwede na yung ganito, kaganda at ka-functional na mundo ay magmumula sa isang aksidente. Merong Diyos na lumikha ng mga bagay na ito. Siya ay marunong at di masukat ang kanyang kapangyarihan. Meron siyang kapangyarihan, karunungan na hindi nagbabago dahil siya ay eternal. Therefore, ang lahat ng bagay ay pag-aari ng ating Diyos. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos nagmula. Kaya po mali, mga kapatid, na tawagin natin ang mundo na Mother Earth o ang kalikasan na inang kalikasan na nagpapahiwatig na tila ba ang buhay ay nagmula sa Earth, sa Mother Earth, at sa inang kalikasan. Wala hong kakayanan ang universe, ang mundong ito, at ang kalikasan na magbigay at mag-sustain ng buhay. Dahil ang lahat ng yan, ang meron lamang kakayanan ay ang Diyos na buhay. Tingnan niyo po ang kalagayan ng mundo sa verse number 2. No? Sa mga naniniwala sa inyo sa Mother Earth at inang kalikasan. Sabi po sa verse number 2, at ang lupa, yan po yung ating mundo, ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Nangangahulugang ang umpisang kalagayan ng sangnilikha ay walang matatag o solidong bagay o walang matibay na pundasyon at walang malinaw na mga dibisyon o pagkakahati-hati ng mga bagay. Walang kaayusan, walang laman, walang buhay. Walang kakayanan ang mga nilikha ng Diyos na mag-provide ng buhay. Ang meron lamang kakayanan na magbigay nito ay ang Diyos. Pero pansinin po natin yung sunod na salita o sunod na phrase sa ating mababasa. Sabi po diyan, ang mundo ay walang laman at walang anyo, walang buhay, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ito po yung tanong na kailangan nating sagutin sa mga puntong ito. Ano ang kahalagahan ng pagpapakita at pagpapahayag ni Moses na ang Espiritu ng Diyos ay naririto sa verse number 2. Naririto sa chapter number 1.
Hayaan niyo pong sagutin ko ito sa pamamagitan ng talata sa mga awit 104 verse number 30. Pakinggan niyo po. Iyong isinusugo, sabi po ng salmista sa Diyos, iyong isinusugo ang iyong espiritu at sila'y nangalalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. So nakita ko natin yung picture, ang espiritu ng Diyos ay sinusugo niya patungo sa sanlibutan at nagsisimulang lumalang ang mga dapat malalang. At ang mundo ay inasasaayos at nababago. Dahil papaanong ang mundo na walang pundasyon, walang anyo sa kanyang original na kalagayan o sa kanyang unang kalagayan, walang laman, ay makapapanatili. Papaano siya makapananatili kung walang makapangyarihang maghahawak sa kanya? Ang Espiritu ng Diyos ay kanyang isinugo upang mangyari ang lahat ng bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Yan po yung kahalagahan ng pagpapahayag ng Espiritu ng Diyos ay nasa nilikha, isinugo ng Diyos bago niya likhain ang lahat ng bagay. At ito po ay naranasan ni Moses habang sila'y naglalakbay. Kung naalala niyo po sa Exodus chapter number 31, nung bago gawin ang tabernakulo, kailangan nila ng isang parang foreman sa panahon natin. At ito po sinasabi sa verse number 3, aking pinuspos siya. Ito po tinutukoy na si Bezaleel, na anak ni Uri. Ipinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Dahil gagamitin po itong si Bezaleel para likhain o para gumawa ng isang tabernakulo, para pangunahan ang paggawa nito. Sa mga bilang, Numbers chapter number 11, verse number 17, sabi po ng Diyos, at ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo. Si Moses po yung kausap niya dito. At ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo, capital letter E. At ano pong sabi dyan? At ano pong sabi ng salita ng Diyos? At aking isasalin sa kanila, sa mga matatanda o sa mga elders, at kanilang dadalhin ng pasan ng bayan na kasama mo upang wag mong dalhin mag-isa. So nakita po natin na binibigyan ng Diyos o merong mga task o mga tungkulin ng mga taong ito. At sila po ay binigyan ng Espiritu ng Diyos para ito ay maisakatuparan. At ito po yung nakikita natin sa Genesis 1. Na ang Espiritu ng Diyos ay importante at mahalagang maunawaan natin na siya ay naroroon para maisakatuparan ang anumang bagay na ipapagawa ng Diyos na naayon sa kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na hayag ang kanyang kapangyarihan sa kanyang nilikha at ang lahat ng naisin ng Diyos ayon sa kanyang mabuting pasya ay tiyak na may isa sa katuparan. Bago po tayo magkaroon ng aplikasyon, gusto ko lamang pong buodin. So nakita po natin ang maluwalhating Diyos sa mga talatang ating nabasa dahil sa kanyang pagiging una makapangyarihan sa lahat na dala-dala ng kaniyang pangalan. Nakita natin na hindi lamang siya makapangyarihan kundi siya din po ay eternal. Hindi siya limitado ng oras, pagtanda o pagbabago. Siya lamang, ikatlo, ang mayroong kakayanang lumikha mula sa wala. And then pinakahuli, ang Espiritu ng Diyos ay naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Tunay nga po na how great thou art mula sa mga talata na ating nakita. At sa lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, ay dapat tayong mapanatag sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Hindi kagaya ng mga Israelitas sa ilang. Bagamat naranasan nila mula sa pagliligtas sa kanila, nung iniligtas ng Diyos ang kanilang mga panganay na anak at wala ni isa man sa kanilang tahanan ang napaslang ang mga panganay hanggang sa sila ay itawid ng Diyos sa dagat na pula. Nakita nilang nahati. Isipin niyo po, nakita ng kanilang mga mata na nahati ang dagat para sila'y makatawid at maligtas at ang lahat ng kanilang mga kaaway na humahabol sa kanila ay namatay.
Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ganun na lamang kadali ang kanilang panghihina at pagsuway sa Diyos. Ngayon mga kapatid, huwag natin silang tularan. Ngayong nakikita natin kung gaano kadakila ng ating Diyos mula nung umpisa hanggang sa mga panahong ito ng ating buhay. Hindi po tayo umaasa sa isang maaring maglaho o mabigo na Diyos. Hindi siya nawawala at hindi siya kailanman bumabagsak at nagkakamali. Kapag tayo dumaranas ng mga paghihirap, maaari nating alalahanin na panandalian lamang ang pagdurusa, ngunit ang kaluwalhatian ng Diyos ay walang hanggan. Madalas tayong humanga sa makapangyarihang bagay sa mundo. Ngunit mga kapatid, ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos na eternal at walang hanggan. Walang simula at walang katapusan at wala ni anumang marka o mantsa ng panghihina. Huwag tayong maging kagaya ng mga Israelita na dahil sa di nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, madaling matukso sa pagkakasala at pagre-rebelde sa Diyos. Ito po yung magdadala sa atin sa ikalawang punto, ang kanyang matapat na salita mula verse number 3. So nakita po natin sa ating pong mga pinag-aralan na ang Diyos ay maluwalhati. Tunay na maluwalhati. Kulang ang mga salita para ipaliwanag ang kanyang tunay at ganap na kaluwalhatian. At dito naman po sa ating ikalawang punto ay makikita natin ang kanyang matapat na salita. Tingnan niyo po yung verse number 3. Sabi po diyan, at sinabi ng Diyos. At sinabi ng Diyos. Ipinapakilala ang Diyos na Diyos na nagsasalita. Hindi siya Diyos na pipi. Siya ay Diyos na nagsasalita. Diyos na mayroong tinig. Hindi po ba interesting enough for us na makita ng unang act o unang katangian o kakayanan ng Diyos bago pa ang paglikha ay ang kanyang kakayanan na magsalita. Ang kanyang tinig ay pinakita sa atin sa verse number 3. Bago matapos ang lahat ng bagay, siya ay nagsasalita. At dito po makikita natin ang patuloy na pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos dahil ang lahat ng sannilikha ay sumusunod sa kanyang salita. Ito pong phrase na at sinabi ng Diyos ay makikita natin ng ilang ulit. Makikita niyo po sa verse number 3, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag nung nilikha niya ang liwanag at dilim. Nung nilikha niya ang himpapawid. Sa verse number 6, at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at maghiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Nung nilikha ng Diyos ang anyong tubig at anyong lupa. Verse number 9 to 11, at sinabi ng Diyos mapisa ng tubig na nasa silong ng langit. Verse number 11, at sinabi ng Diyos sibulan ng lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi. Nung nilikha ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin, mula verse number 14 hanggang verse number 15, makikita ulit natin yung salitang, at sinabi ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang mga hayop sa dagat at mga hayop sa himpapawid o yung mga lumilipad. Verse number 20, at sinabi ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa. Verse number 24, at sinabi ng Diyos, bukala ng lupa ng mga may buhay na kinapal. Nung nilikha ng Diyos ang tao. Sa verse number 26, nandoon po ulit yung phrase, at sinabi ng Diyos. At sa pagbibigay ng pagkain sa tao, nandoon po ulit yung phrase, at sinabi ng Diyos. Mga kapatid, ang primary focus ng chapter na ito ay ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. At nakita natin na nung siya ay nagsalita, kapag siya ay nagsasalita, ang sangnilikha ay sumusunod sa Kanya. At hindi lamang sumusunod sa Kanya, kundi ginagawa eksaktong-eksakto kung ano ang sinasabi ng Kanyang kautusan.
Ang Diyos na nagsasalita, ang Diyos na naguutos, at ang sangnilikha na sumusunod ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang punto po natin ay nakikita natin siya bilang haring totoo, haring tunay. Genesis chapter 1 pa lamang, na siya ang hari ng universe, na siya ang hari ng lahat ng bagay na Kanyang nilikha. Papaano ang mga bayan ng Diyos o ang bayan ng Diyos sa ilang? Nakikita ba natin na sila ay sumusunod sa Diyos na naghahari sa kanila? Ang sagot po natin ay hindi. Pero dito po natin nakikita ang nanaluluwalhati ang Diyos kapag ka ang kanyang bayan ay sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kapag ka ang mga tao na nagpapakilalang mananampalataya ng Diyos ay nagpapasakop sa kanyang mga salita. Nagpapasailalim sa salita ng Diyos. Ang tunay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay kapag ka ang kanyang mga nilalang ay sumusunod sa Kanya. Pero bago po tayo maging mabilis na makalimot, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na wala ni isa man sa atin ang tunay at perpektong nakaganap ng mga utos ng Diyos. Wala tayong makikita mula Genesis 1 hanggang sa kasaysayan ng sangnilikha na sumusunod ng perpekto sa utos ng Diyos. Hindi ako, hindi ikaw, at hindi tayo. Wala ni isa mang tao ang sumunod ng perpekto sa utos ng Diyos maliban sa isa. At ito ay ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Nung dumating si Jesus mula nung kanyang pagsilang hanggang sa kanyang ministeryo, hanggang sa kanyang pagkamatay sa cross, hindi siya nahanapan ng kasalanan ng kahit na sino mang tao. Maging sa paningin ng Diyos, siya ay nanatiling perpekto. Siya lamang ang nag-iisang taong nabuhay dito sa lupa na hindi kailanman nakagawa ng pagkakasala at hindi kailanman sumuway sa utos ng Diyos. At kaya nga po siya namatay dahil wala ni isa man sa atin ang nakaganap sa utos ng Diyos ng perpekto. Tayong lahat ay nabuhay na mga suwail. Tayong lahat ay nabuhay na nagkasala sa Diyos. Ito po ay magpapaalala sa atin kung bakit tayo may kaligtasan, kung bakit tayo merong buhay na walang hanggan, kung bakit ang Diyos ay nalulugod sa atin, hindi dahil sa tayo ay perpektong nakaganap ng kanyang mga kautusan, kundi dahil merong tagapagligtas na dumating para ganapin ang kautusan sa bawat isa sa atin. Ito po'y paalala sa atin mga kapatid, hindi tayo naligtas at hindi tayo magpapatuloy na ligtas sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, ngayong tayo ay nagpapakilalang kanyang mga mananampalataya, tayo ay ine-expect na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. Hindi ho natin dapat alisin ang pagsunod sa Kanyang mga kautusan, ang pagiging matapat sa Kanya, ang paglayo sa kasalanan, ang pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, maging sa Diyos-Diyosan ng ating mga sarili. Dapat tayo nabubuhay na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. And then, hindi lamang po natin nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang paglikha, kundi nakita din po natin ang Kanyang katapatan. At ito po yung huling obserbasyon na iiwanan ko po sa inyo bago po tayo magtapos. Nang salita ng Diyos, naluluwalhati kapag ito'y sinusunod ng Kanyang bayan. Pero ang Kanya din pong salita na atin pong naobserbahan sa Genesis chapter number 1 ay nagpapakita sa atin na siya ay tunay na matapat. Na tunay nating mapapagkatiwalaan ang lahat ng mga salita na lumalabas sa Kanyang bibig. Na tunay nating mapapagkatiwalaan ang lahat ng mga katotohanan na Kanyang inihayag sa Kanyang banal na kasulatan, na walang ni isa man sa ating Biblia ang mahanapan natin ng pagkakamali at mahanapan natin ng kasinungalingan, sapagkat ang lahat ng sinabi ng Diyos ay tunay
na matapat. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, ano pong lumabas, mga kapatid? Liwanag. Sabi po nung ating mga talata, malimit sinasabi, at nagkagayon. Nung sinabi ng Diyos na liwanag, inuutos ng Diyos na liwanag, ang lumabas ay liwanag at hindi mga saging. Totoo at tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Hindi nababali, hindi nagbabago, at hindi maaaring magkamali. Sa Isaiah chapter number 55, verse number 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ang sinabi ng Diyos ay tiyak na mangyayari. Ang sinabi ng Diyos ay tiyak na merong patutunguhan. Lahat ng kanyang pangako ay tiyak na maisa sa katuparan. Kagaya ng sinasabi sa Numbers 23, verse number 19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Yan po ang salita ng Diyos. Matapat at tiyak na mangyayari ang kanyang lahat na ipinag-uutos. Ang lahat ng sinasabi ng kanyang salita. Sabi nga po ng mga matatanda sa amin noon, ay taga mo man sa bato, ay hindi mababali. Tiyak na mangyayari. Lahat ng pangako, lahat ng babala ng impyerno para sa mga makasalanan ay tiyak na mangyayari sa mga makasalanan. Pero lahat ng mga sumunod sa pagsisisi at pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus ay tiyak ding magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po para sa aming mga bisita, sa mga regular na dumadalo, ito po yung unang bungad ng salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Na mapagkatiwalaan natin ang lahat ng kanyang sinasabi ay katotohanan at tiyak na mangyayari. Pinapangaral ang mabuting balita sa inyo dahil kailangan nyo ng kaligtasan para sa parusa ng inyong mga kasalanang nagawa. At ang tiyak na inyong pwedeng panghawakan para sa tiyak na kaligtasan ay ang tiyak na mabuting balita na sinasabi ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak na si Jesus. At ang sino mang sumasampalataya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay na matapat ang ating Diyos. Hindi lamang siya maluwalhati mula pa nung siya ay mula pa nung walang simula, mula pa nung walang hanggang simula. Nakikita natin nandoon na yung kanyang kapangyarihan. Ipinamalas niya ang kanyang pagiging makapangyarihan at maluwalhati sa pamamagitan ng kanyang paglikha. At nakita natin na ito ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na ang kanyang salita ay tunay na matapat. And then, verse number 26. Pag inobserbahan natin ang Genesis Genesis chapter number 1, mula verse number 1 hanggang verse number 25, ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ganun kadetalyado yung pagbibigay ng detalye doon sa paglikha sa ilaw, doon sa paglikha sa himpapawid, doon sa paglikha sa tubig, doon sa paglikha sa lahat ng bagay na naroroon. Pero pagdating natin ng verse number 26, ang lahat ay magsisimulang tila ba mag-zoom in at magdahan-dahan. Dahil dito lilikhain ng Diyos ang mga nilalang na magdadala ng kanyang wangis at kanyang larawan. At lahat po ng yon ay makikita natin sa susunod nating pag-aaral. Conclusion and summary mga kapatid, bilang bayan ng Diyos, napakahalaga ng libro ng Genesis para sa akin at para sa iyo. Para sa ating pagiging matibay sa pananampalataya sa ating Diyos at pagtigil sa pagsuway
at pagre-rebelde sa Kanya. Habang naglalakbay tayo sa mundong ito, patungo sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin, ating laging sariwain ang kaluwalhatian ng Diyos. Atin laging balikan kung gaano siya katapat mula pa nung umpisa. Kung paano siya naging matapat sa pagliligtas sa atin. At kung paano siya naging matapat o paano siya magiging matapat hanggang sa mga susunod na panahon. Hanggang sa pagdating natin sa kaluwalhatian na kung saan pagdating ng araw na iyon, sasapiling niya tayong lahat kung saan makikita na natin ang ating pinananampalatayanan. Ang lahat ng kanyang mga ipinangako mula sa kanyang salita ay magkakaroon ng kaganapan. Meron tayong maluwalhating Diyos. Meron tayong matapat na Diyos sa kanyang mga salita. Hindi nagbabago, hindi nagkakamali, at hindi nagkukulang. Yan yung ating Diyos, hindi po ba? Can you imagine na siya ay ating Diyos at siya ay ating mapapagkatiwalaan. Tayo po'y manalangin.